Viral kamakailan lamang ang storya ng isang crew ng kilalang fast food at siya ay mag-isang pinagbahay-bahay. Tara, panoorin muli natin. And her manager told her to walk around Ecoland to find customers. Gusto niyo po mag-order, ma'am? Magbagtas ka mangita og customer. Yes po. Ang among store is may jud siya. Gamay jud ang sales namo. So, sa service crew is kailangan na mo mangitag pamaagi na mudako ang among sales. So ayun, ayon dito sa video, siya ay mag-isang pinagbahay-bahay ng kanilang manager para daw makadagdag benta sa kanilang branch. At hindi na bago to. Ako kasi ay nakapagtrabaho din noon sa isang mall. At kalimitan kapag patay na araw, yan ay weekdays. At mababa talaga ang foot traffic o mga bumibisita sa mall. So mababa din ang kumakain sa mga fast food. Kaya naman itong mga brand na to ay nagpapaakyat ng kanilang mga crew para bisitahin yung bawat tenants doon sa mall para alokin kung sila ba ay order para maging dagdag benta na rin ng kanilang branch. Pero, ang malaking kaibahan kasi rito, yun ay sa loob ng mall. Pero itong si ma'am ay nasa labas. At panoorin muli natin. Kung order kog halo-halo, paunsa ang delivery? Ika na po siya, ma'am, and then i-deliver na po na ko siya diri. Pag abot diri akong halo-halo, tunaw na. Mag-jeep na lang po, ma'am, gamit na akong kwarta. Mag-tricycle kapag abot diri. Kay Yes medyo po. layo pud siya gikan sa gawas. Yes po. Mag-jeep ka or ano, naka-budget na sa imuha. Naamoy budget ana or Wala po, ma'am. imuha na Yes po. o dili na fair. At ayan, ayon mismo sa kanya, kailangan pang bumiyahe ng jeep at mag-tricycle mulian. So imagine, mula sa branch nila, mag-jeep siya, magta-tricycle, magbabahay-bahay, kukunin yung mga order, magta-tricycle, mag-jeep ulit, pagpunta sa branch, kukunin yung na-order na, idadalin dun sa mga umorder. Ganun kahaba yung binabiyahe niya ng paulit-ulit. At siya'y babae, at may dala ding pera. At alam naman natin na sa panahon ngayon na hindi na tayo pwedeng makampante at hindi na ganun kaligtas ang lahat. Kaya naman dito ay nakokompromiso talaga ang kaligtasan ni ma'am. At isa pang punto rito, napakalaki ng natitipid ng brand. Kasi isipin mo yun, meron na silang service crew, meron na silang sales agent kasi nagbabahay-bahay si ma'am. At pangatlo, meron pa silang delivery. Kasi si ma'am mismo ang nagdi-deliver nun. At ang isang malupit pa rito, ito. Mag-jeep na lang po, ma'am, gamit na akong kwarta. Mag-tricycle kapag abot diri. Kay Yes medyo po. layo pud siya gikan sa gawas. Yes po. Mag-jeep ka or ano, naka-budget na sa imuha. Naamoy budget ana or Wala po, ma'am. imuha na Yes po. o dili na fair. Si ma'am mismo ang nagpapaluwal ng kanyang pamasahe sa bawat biyahe araw-araw. At ayun nga, galing ako sa medyo dikit dito na trabaho, kaya't alam ko naman na may reimbursement yan. Pero kasi yung reimbursement na yon, madalas, hindi naman yon antimano mo makukuha. Minsan gumagana yan ng araw. At ang masaklap pa nga minsan, isang cut-off pa yan. Bago mabalik sa'yo yung pera mong sarili na inuluwal mo ngayong araw mismo. May iba naman na magsasabi na mas gusto pa nga nila yung ganyan, yung nakalalabas-labas sila para nakakapaglugaw. Sa dati ko kasing trabaho, meron kaming tinatawag na naglulugaw. Ito yung saglitan kang makakapag-relax-relax. Kasi nga naman, kapag nasa labas ka nga naman, maaari kang makapagpahangin. Kung ikaw ay may bisyo, maaari kang makapanagarilyo. Pero hindi ganun lahat. Lalo itong katulad ni ma'am. Isang babae, at dagdag pa dyan yung usapin na meron kang daladalang pera. At alam naman natin na sa panahon ngayon ay hindi ka na pwedeng makampante at hindi na ganun kaligtas ang lahat. Huli kamang umano'y pagdukot ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa isang babae, isang dalagang engineer na kabilang sa ilang nawa. At ito pa yung isang malupit dito. Ayan. Ano yung order po, ma'am? Mapapansin natin na wala man lamang na i-provide yung brand ng mga proper na lagayan ng mga orders na tangan-tangan ni ma'am. Isipin natin mga kapatid kung gaano kahirap mag-commute na lahat ng mga daliri mo ay may nakasuksok na supot. At syempre dahil nga sa babiyahe siya at wala siyang maayos na lagayan na dapat ay provided ni brand, ay hindi maiwasan na masagi, matabig itong mga orders na ito. At isipin mo, ikaw na yung service crew,
Ikaw na yung sales agent, ikaw na yung delivery, at ikaw pa yung sasalo ng mga reklamo kapag may pangit o hindi magandang naganap doon sa mga orders na iyon. Isipin mo, matamis na halo-halo ang order sa'yo pero maanghang na pananalita ang sasalubong sa'yo kapag yung halo-halo ay napaghalo-halo na ng kusa dahil nga sa bumiyahe ka ng pagkahaba-haba. Ito lamang ay sumasalamin sa kung gaano kahirap mangamuhan dito sa atin. Malamang nga pagbalik ni ma'am sa kanilang branch ay sasalubungin pa siya ng OTY. Ito naman yung termino namin sa overtime pero ang bayad ay thank you. Kapag swerte ka, 1 oras lang ang iyong OTY. Kapag medyo minamalas ka, 2 oras ang OTY sa'yo. Kapag medyo malas-malas ka talaga, hihigit pa ang overtime thank you sa'yo. At ang malupit dito, kapag na-late ka ng 1 minuto, bawas ito sa sahod mo at meron ka pang memo. Pero ayun, pihi tayo ng konti. Balik tayo sa dahilan kung bakit nga ba ito pinagagawa ng manager ni ma'am sa kanya. Mababang benta, mababang sales. So ito ay para dun sa brand. Bumababa ang ating sales kasi bumababa ang bilang ng parokyano. At tignan naman natin yung ibang aspeto na baka bumababa ang bilang ng parokyano kasi bumababa na rin ang kalidad ng inyong produkto. Natuwa nga ako sa post nitong isang netizen na ayon sa kanya, alam nyo brand, lakihan nyo kasi ang servings ng pagkain nyo para di nyo na kailangan abalahin yung crew nyo to get sales. Last time daw kumain siya at ito yung halagang 230. Kaya naman, dear brands, isa to sa isipin nating aspeto. Yung maging competitive tayo sa paghatid ng sulit at kalidad na produkto. Magsasabi na pangalan na kasi binabayaran dyan, brand na kasi ang binibili dyan. At yun nga mismo yung punto. Bakit hindi mo ilakip doon sa binabayad sa brand mo yung kalidad at sulit na produkto? Ika nga ang tunay na successful na business ay nakakapag-provide o nakakapaghatid ng maayos na solusyon sa bawat parokyano nito. Na tipong ang problema nila ay kanilang gutom o cravings na sana ay inyong nasolusyonan agaran, pero sa halip na masolusyonan ay napalitan ng konsumisyon dahil nanganak ang problema pagkat hinainan ng mga produktong hindi angkop doon sa ibinabayad nila. Hindi siya sa loob. Isa pa, anong ginagawa ng marketing nyo? Husayan at samantalahin natin yung social media ngayon. Para sa akin nga ang pera ay nasa social media na. Iisipin mo na lang kung paano mo makuha. Dahil ngayon, lahat ay one click ahead na lamang. Isang pindot mo lang, nandyan na. Isang search mo lang, nandyan na. Doon naman sa manager, maging mahusay kang leader. Kung sa tingin mo ay naisasaalang-alang na ang kaligtasan ng crew mo, mag-voice out ka na o magsalita ka ng maayos para sa kanila. Pwede tayo magplano, mag-brainstorm tayo ng iba pang paraan para mas mapausad yung ating benta, mas mapausad yung ating sales nang hindi nakokompromiso yung kaligtasan ng bawat isa sa atin. Ang mahusay na leader ay hindi puro mando-mando lang. Dapat ay pinag-iisipan din kung ito ba ay nakakabuti hindi lamang sa kumpanya, kundi maging kaligtasan o kaayusan din ng mga taong iyong pinamumunuan. Nakakalungkot lamang pagkat malamang ay si Ma'am pa ang sasalo ng mga penalty dahil sa nag-viral na video na ito. Pero ito ay sumasalamin sa tunay na buhay ng empleyado natin. Kaya para sa akin, wag na wag mong mahalin o sambahin ang iyong brand. Sa halip, mahalin mo ang iyong ginagawa. Kasi kapag binahal mo ang iyong ginagawa, ikaw rin ang magbebenepisyo dito. Maaring magbigay sa iyo ito ng bagong kaalaman o mag-angat ng iyong kahusayan na pwede mo pa rin mapakinabangan sa mga susunod mong oportunidad. Pero wag na wag mong mamahalin o sasambahin ang brand. Dahil ilang ulit ko nang napatunayan na yung mga brand na yan, madali lang sa kanila na ikaw ay palitan.